Samantala, assistance ng pamahalaan sa mga apektadong lugar ng bagyong Isang at Habagat, ating alamin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Asek Irene, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asek Dale and Yusek March. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Salamat sa pag-imbita muli sa DSWD. Asek Irene, siguro po sa inyong datos, ilan po ang kabuuang pamilya at individual na naapektuhan ng bagyong Isang? At anong mga lugar po anong mga lugar po nagmumulait ang mga ito? Wala, Asek Dale, yung pong nagdaang bagyong si Isang ay nakaapekto po sa 34 barangay sa ating pong bansa. Mahigit 8,600 na mga pamilya or more than 36,000 individuals yung nga pong naapektuhan. At yung mga lugar na napinsala nitong si nagdaang bagyong Isang, of course, ay yung mga lugar dito sa Bicol Region, sa Calabarzon, gayon din po sa Cagayan, sa Isabela, sa Aurora, gayon din po sa Oriental, Mindoro, pati na rin sa Marinduque, Romblon, sa Northern and Eastern Samar, and gayon din po sa Biliran. At patay po doon sa aming pinakahuling tala, meron nga pong 2 pamilya or 8 na katao na pansamantala ay nanunuluyan doon sa evacuation center na matatagpuan po sa Barangay Rizal, San Fernando, Camarines Sur. And then meron din pong 57 families or 210 individuals na pansamantala nanunuluyan naman po sa mga tirahan ng kanila pong mga kaanak o mga kaibigan. And batay rin po dito sa nabanggit ko na ulat, ang tulong na naipaabot na ng DSWD sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyong si Isang ay umabot na po sa mahigit 2.2 million pesos. At yan nga po yung binubuo ng mga family food packs and non-food items. Okay, Asek Irene, may sapat po bang stockpile ng relief goods at pondo ang DSWD upang tugunan kung sakaling lumala pa ang epekto ng habagat na dala ng bagyong Isang dito sa low pressure area sa Eastern Visayas? Yes, Yusek Marge, sa katunayan nga po, meron tayong mahigit 2.1 billion pesos worth ng stockpiles natin. Kasama na dyan yung standby funds. Nakahanda ito, Yusek Marge, para tugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan na maapektuhan nga at sa kasalukuyan na naapektuhan nitong pong low pressure area and southwest monsoon. And of course, ito po ay nakahanda, alinsunod na rin po sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin yung kapanatagan ng kalooban ng mga kababayan natin na madalas maapektuhan ng mga iba't ibang mga kalamidad. And of course, to ensure na wala pong pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna nga po ng mga kalamidad. So again, sapat po yung ating pong mga stockpiles. Mini-maintain natin yung 3 million national stockpile natin, kaya nagpapatuloy din po yung production ng mga family food packs dyan sa mga major hubs natin, particularly in the National Resource Operations Center in Pasay City, and gayon din po doon sa ating Visayas Disaster Response Center na matatagpuan naman sa Cebu. Asek Irene, may ulat din po na naghahanda na rin ang DSWD sa rehiyon ng Caraga sa posibleng epekto ng low pressure area sa rehiyon. May detalye po ba tungkol dito? Actually, Asek Dale, ang buong bansa po ay nakahanda para nga tumugon sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin na posibleng maapektuhan nito nga pong low pressure area na pinalala pa ng southwest monsoon. In fact, sa naging kautusan ni Secretary Rex Gatchalian, lahat po ng ating mga field offices ay naka-standby, naka-ready po lahat ng ating mga resources, at gayon din po yung ating mga quick response team members ay nakahanda na ma-deploy para po tumulong sa mga local government units. This morning, nakipagpulong din po ang DSWD sa isinagawang interagency coordinating meeting dyan po sa NDRIMC. And again, naipresenta natin yung kahandahan po ng ating ahensya na tumugon at magbigay nga po ng resource augmentation sa mga local government units, not only in the
of family food packs and non-food items, but also in terms of camp coordination and camp management at gayon din po sa protection ng internally displaced persons. So hindi lamang po dyan sa Mindanao na nakahanda ang ating mga field offices, but gayon din po sa Visayas regions and then of course dito po sa Luzon. Kasi makikita natin, Asikdel and Yusek March, yung pong areas na nakakaranas ng pag-uulan at posibleng makaranas pa ng patuloy na pag-uulan, talaga pong tiniyak natin na nakahanda po tayo. Okay, sa ibang usapin naman po, Asik Irene, nadagdagan pa po daw ang ospital, pharmaceutical firms at medical suppliers na tatanggap ng guarantee letters ng DSWD. Pwede niyo po ba i-share sa amin yung detalye dito? Yes, Yusek March. Let me just provide a brief context. Ang Department of Social Welfare and Development ay meron po programa tinatawag na Assistance to Individuals in Crisis Situation. Dito po sa AICS, tumutugon tayo sa mga immediate na pangangailangan ng mga pamilya at mga individual na nakakaranas ng sudden shocks o yung sumasailalim sa matinding krisis para masuportahan yung kanila pong agarang pag-recover from that incident. So dito po sa AICS may dalawang modalities po na kung saan tayo ay nagpapahatid ng tulong. Una is outright cash at pangalawa is through the issuance of a guarantee letter. So batay po dun sa aming guidelines, kung hindi hihigit sa 10,000 pesos yung pong hinihingi na tulong, nagpo-provide po tayo ng cash. Pero kung halimbawa ito po ay umabot na ng mahigit 10,000 pesos, tayo ay nag-i-issue na ng guarantee letter. Ano po ba yung guarantee letter? Ito po ay sulat na naka-address dun sa service provider o sabihin natin ospital, na kung saan nangangako po ang DSWD na babayaran yung total or partial amount na inilalapit nga po sa DSWD for assistance. So, dapat yung nabanggit mo, Yusek March, dagdagan po yung mga partners natin na tumatanggap ng service ng guarantee letter. Sa katunayan, meron na po tayong mga 259 hospitals, 25 pharmacies, 12 therapy centers, implant offices na mga 47 and other service providers na nasa 42 na tumatanggap na ng guarantee letter. Napakahalaga nito, Yusek March and Asikdel, sapagkat mas nagiging accessible, mas nagiging convenient para sa mga clients in need of assistance yung pong serbisyo ng ating pamahalaan at napapabilis na yung nga pong pagpapahatid ng tulong sa kanila dahil sa napakagandang partnership na meron po tayo with different service providers. Asik Irene, sa paanong paraan naman po tinitiyak ng DSWD na magiging transparent at maayos yung paggamit ng guarantee letters at maging yung pagbibigay ng cash assistance sa mga beneficiaries at doon sa mismong mga ospital po? Well, Asikdel, of course, meron tayong mga sinusunod na panuntunan na kung saan nga po lahat ng mga necessary requirements ay sinusumite sa DSWD at vinivet ng ating pong mga social workers. Yung mga social workers natin, ini-interview din po yung mga clients, so nakakapag-prepare sila ng maayos na social case study report na isa sa mga basehan sa pagpapahatid ng tulong. At gayon din po maayos yung ating ding partnership with this various service providers, kaya nakikita rin na yung pong mga dokumento na ipoprocess ay kumpleto, maayos at na-i-ensure natin na efficient yung pagpapahatid ng tulong, especially under the assistance to individuals in crisis situation. And gayon din po, actually meron tayong isinasaayos na partnership then with our service providers and the DICT and including also PSA para nga po magkaroon tayo ng sistema na yung mga requirements ay ma-access na lang po and ma-verify through a single system. So that's something that we're working on, but in terms of really promoting and ensuring the transparency in all our operations ay maayos po natin yung isinasaayos sapagkat meron nga pong existing na sistema na sinusunod ang ating pong departamento. Okay, Asik Irene, ano po bang hakbang ng DSWD para matiyak na ang mga partner institutions ay mababayaran on time at hindi ito makakaapekto sa serbisyo para sa ating mga beneficiaries? Yusek March,
napakaganda ng naitanong mo dahil nga ang DSWD tinitiyak natin na maayos din yung ating working relationship with our partners. So sa pagtitiyak po na kumpleto lahat ng mga papeles, yung mga supporting documents para ma-process po yung mga claims o yung mga like for example hospital expenses na inilap po sa atin para po mabilis yung pag-settle nung pong vouchers ng mga ospital o yung mga claims nga po inilalapit na tulong ng ating pong mga clients. Tinitiyak po natin na kumpleto lahat ng mga supporting documents at gayon din po kapag may mga questions or may mga clarifications pa from our service provider, kayo po ay nakikipag-ugnayan directly. Yung pong pag-assign ng focal nila ng bawat service provider at focal po namin dito sa DSWD ay napapabilis yung koordinasyon and any questions or clarifications are immediately addressed. At dahil dyan, madali rin po nating masettle kung ano man po yung obligations na meron tayo doon sa mga service providers. At tingin po natin, Yusek Marge, sa pamamagitan ng ganyang sistema na napapanatili natin yung maayos nating pakikipag-ugnayan sa ating pong mga service providers. Asik Irene, may target po ba ang DSWD kung ilang individuals ang makikinabang mula sa pinalawak na partnership ngayong taon? Actually, kung titignan po natin, Asik Dale, nasa mahigit 6.2 million individuals na po yung natulungan natin for the first half of 2025 alone under the assistance to individuals in crisis situation. At marami po dito na assist natin sa pamamagitan nga po ng pag-issue ng mga guarantee letter. So nakikita natin na since dumadami na rin po yung bilang ng mga service providers natin at tumatanggap ng mga guarantee letter, inaasahan natin na lalaki pa yung yung bilang na ito sapagkat mas nagiging accessible na yung pong tulong ng pamahalaan sa mga kababayan natin at dahil nga mas napapabilis na rin po yung proseso, nakikita po nila na maganda po yung serbisyo ng ating pong pamahalaan. So again, inulit natin, inaasahan natin na mas dadami pa po yung bilang ng mga clients na masuserve natin. At hindi lamang po dahil sa pag-i-issue ng guarantee letter, but also because we've been very strong in advocating about our existing programs at mas inilalapit pa po nga natin ito sa ating mga kababayan with the caravans that we have been doing nationwide and yung pagdadagdag din po ng mga tanggapan ng DSWD na nagki-cater o nagsuserve sa mga individuals in crisis situations. Asik Irene, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan. Yusek Marge and Asik Dale, again, kami po ay nagpapasalamat at binigyang daan niyo po muli ang DSWD para tayo makapagpahatid ng mga impormasyon sa ating pong mga kababayan. Of course, alinsunod sa strong commitment ni Pangulong Marcos Jr., natiyakin nga po na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna po ng kalamidad. Ang DSWD again ay handa po na magbigay ng augmentation support sa iba't ibang mga local government units na maapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Gaya ng nabanggit ko, nakahanda tayo sa ating mga stockpiles, kabilang yung mga food packs and non-food items, and of course other interventions that may be provided by the department. Gayon din po, other services, gaya ng na-mention na natin, are also being implemented to ensure that the immediate needs of the poor, the vulnerable, and the marginalized are immediately extended to those in need. Kasi dito po sa DSWD, bawat buhay mahalaga. So with that, maraming salamat po mulit at magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD.